Million Ha? million. Mga 10 lang. Oo, masarap. Kilo po. Kailangan mag-cycle siya. Itong buong to. Hindi, ako kasi nagpan pa ako eh. May itong mga facility, kasama siya. Maliban sa stock. Kasi ang expenses ko sa inventory, nasa 400,000 ako eh. O, kung 3 years ko nang kinanin yun. Diba? Although may mga nabenta naman, may bumalik, may ikot naman ng konti. Depende sa laki. Malaki yung akin eh. 2 million yung stock, 1 million, mga ganun eh. Meron kasi mga... Ito, million to. Oo, yung iba kasi... 2 million. Malilit ang sila. 150,000, gano'n lang. So, mas okay yun. Ito sa akin kasi, sinaykel ko na eh. Para... Kasi mahirap yung may putol. Di ba? Pag putol-putol ka. So, All stages ka. Oo, so kung lahat, mabenta mo yung Elbers. Sample lang po. Ayun na pala, kaya danasan. So, okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories,
Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Godel Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Pero hindi kayo naunang nag-ill, di ba? May mga nauna. May mga nauna. Iba, wala na. Iba, meron pa rin. Wala, cycle lang. Nawala sila. Wala sila. Siyempre, nag-pandemic eh. So now, after ng pandemic, may mga bagong usbong. Pero yung mga nag-a-advise na, yung mga datihan. Mga datihan. Parang sa akin, dati nag-kill. Ngayon, technical partner. So, yun. Kasi medyo mabusisi yung pag-alaga. Yes. Hindi ganun kadali. Pero pag ganun palaki mo na, from 6 to 1, okay na. Okay na, safe ka na. Medyo safe ka na. Hindi na ganun karami. Kasi maliliit, pwede ma-wipe out yun eh. Pero sa history namin, sa tagal, ngayon lang kami nung kailan ba, last month kami nagka-problema. Last month lang naman. Buti na agapan. Oo, kasi makikita naman eh. Pag may namamatay na pa isa-isa, dapat makita mo na. Tignan na Sobrang agad. na. Kasi minsan, isa-isa, kinabukasan, bilang ko, ang dami ah. Constant monitoring talaga. Mas mahirap yung maliliit kasi per kilo. Per kilo rin yung... eh dito, nabibilang mo na eh. Pag lumaki. Yung mga malalaki. Pero grabe yun ha, 10,000 yung natin last Hindi, unti-unti yun. Kasi ang daming ko. Hindi naman kasi sabay-sabay. hindi naman sabay-sabay. Maraming tank eh, hindi sabay-sabay. Alam mo 200 per tank. Gano'n. Tapos, siyempre, bago mo magamot yun, salt bath, ganyan. Madaming beses. Yung proseso mo eh. So, mga 3 days yun, di ba? Parang filtering ka din. Kung may 10, kasi kung may 200 ka per kanya, may 10 tanks ka lang, 2,000 na yun eh. Oo. Sa 3 araw, 6,000 siya. Ganun. Pero kapag pagkatapos ng salt bath, kapag nakita mo nang nangisay na yun, Hindi, ma-eliminate na may na doon. Tapos, yung iba, maggagaling na. Tapos, meron lang ulit salt na mas maraming concentrated dun sa tubig. Lalagyan din yung tubig ng salt. Yung tubig. Ngayon, pag wala na yung mga galis-galis, okay na yun. Mga ilang days ang healing. 1 week. 1 1 week, week. no? 1 linggo, no? Kita na. 1 linggo rin, ano? bago malinis yung yung mga may sakit. Mas matagal minsan. Ang tagal din. Hindi makakain, ano? Ganong kadaming feeds ang kinukonsume nito? Dami, ha? Ilang kilos ba tayo? Ang araw po sa Coroco, isang bag po. Isang bag. Sa isang buwan, ilan? 60. 60 bags sa isang buwan. Yung dough type kayong gumagawa? Hindi. Gawa na yan. Bibili nyo naka-bloke-bloke na. Nakabag siya parang pigs. Mayroon lang concentration na tubig, nihahalo. Kaya pag may nakita pa doon may machine na parang sa bakery, Mixer. paano niya, aalsa yun. Pag malalaki na, pwede naman ng flow type siya, floater. Floating po. Pwede ng floating. Ngayon, kung naghahabol ka ng bigat, dough type mo na, mas mabilis naman kayo. Yes. So, depende sa season. Normally, anong season ng malakas? First quarter, no? First quarter. Pagkaganto, January, August. February, March. Bakit po kaya? Lalaki. Chinese. Usually sa Japan, kapag summer, kapag meron silang mga hanami. Hanabi pala. Fireworks festival. Doon malakas yung bentahan din ng unagi. Sino ba mga local buyers niyan? Yung mga kwan rin, grupo-grupo rin. May mga market na sa Manila. Ang kaangkat na yan. 500 kilos, gano'n. So, Yung mga sinusuplayan sila. Supply sila, gano'n. Iba-iba eh. So, parang may mga nagko-consolidate na. Ikaw naman, bibenta mo na doon, tawag-tawag na lang. Mas maganda nga kung meron tayo talagang pero wala eh. Iba kasi, di ba? Mga hapon-hapon eh, no? Kaya kailangan, kaya meron kami ginagawa namin, pirases na namin to eh, na binaback yung pack na namin. So, check namin kung pwede na. Kailan natin ng BIFA, BFAD, BFAR. BIFAD lang. Para dun sa, Sa frozen na Matagalan application. Yes. yun lang. Para malaman lang kung ilan yung shelf life, no? Kasi titest nila. Sa test sila. Pero sa amin kasi pang restaurant, ganoon na. May live,
Tapos meron na kaming testing na nakapack, vacuum pack. Kapag ganyan kasing ano, di ba? Yung iba yung nagbebenta mo hindi sa restaurant mismo, you have to secure yung certificate para safe dun sa mga kakain. That's ano, hindi familiar with the ano, hindi... Ang Pilipino kasi hindi pa sanay. Hindi sanay pa rin. So kailangan maturuan pa sila eh. Bakit kaya hindi sanay? Nanggaling nga lang sa wild river natin. Iba na, iba. Iba yung kanedya. Hindi, Baka although kasi sa culture kwan din kasi, mahal eh. Oo. Mahal. Iba kasi sa atin, ng kanila yung kinakabayaki nila. Sa atin kasi, ang usual na luto lang naman yan. Fried or kaya inaadobo nila, di ba? Ganon. So, parang local one lang. So, pero pag sa Japanese restaurant ka, mahal. May art kasi. Parang nasa 1,000 eh. Di ba? Mas mahigit. Di ba? May art, culture, tsaka... Pero sa restaurant namin, nasa kwan lang siya. Nasa 450. Mura kami. Kasi from farm to plate. From the farm. Farm to plate na siya. Ang problema, siyempre, pag local, di... Namamalan pa rin. Hindi naman, saka yung panlasa ba? So, Panlasa ang nila. medyo bumibili talaga, medyo may high-end. High-end talaga. No? Iba, nakatikim na ng galing sa Japan. Yan. Kailangan i-position mo talaga na high-end product siya. Hindi, pero Hindi sa naman. Manila kasi, depende kasi sa cost, nasa probinsya tayo, medyo... Cost of living iba eh. Sa Kaya- Manila kasi, okay, on par with the wages yun eh. Kayang bilhin ng tao. Di ba? At 450, kaya din sa Manila eh. Mura sa Manila yun. Oo. Mura sa Manila yun. Kasi unagi na siya. Kaya lang, siyempre, pag binili dito, ang daming dinaanan na, Oo. medyo mag-adjust din yung price. adjust rin yung price. Di ba? Dapat pala kayo magkaroon ng market directa doon sa mga Yun nga. Then Yun. supposedly, restaurants. May mga nakausap tayo, kaya lang wala pa. medyo ano pa. Medyo Yung mga restaurant. negotiation process Hindi pa. kasi bulto rin kasi, alam mo, kung konti lang naman yung pupunta, dapat maraming mga at least mga 10 restaurants kaya namin i-deliver doon. Kasi ang kailangan namin at least 300 kilos, no? Para every isang delivery. From here to there. Para pumasok yung cost namin ng pag-transport. Tapos kayo na magde-deliver. Kaya doon sa nagde-deliver. kanila. Pag-deliver doon, isang lugar, kunin na nila. Sila na. Kasi kung yan, live eh. Yung testing ka nga, pakita natin kung paano kinakuan. Sige nga sir, pakita na natin. Dito yung packing natin. Oh, yeah. Actually, kapon kasi, magpapadeliver sa akin yun. Meron siya kasing kliyente na gusto niya, pagdating doon, floater na kinakain ng isda. So kasi pag maliliit kasi do type, kasi wala pa maliit pa yung bunganga eh. Eh gusto niya ron, meron daw siyang kliyente, floater na. Floater na. So Wala ngayon, masyadong issue. meron kami isang pan dyan na, Malaki na. hindi, tinatransition namin into floater. Para pag deliver sa kanila, ganun dineliver ka? niya doon. Ba't mo naisipan ng kung napaka ano pa Hindi ko pa alam nun eh. Nung nandyan na ako, hindi, pero na wala maganda. na-realize na. Hindi, maganda rin kasi kita, nagkataon lang, medyo yung market, magulo. Kasi maraming middleman. So nasisira yung presyohan. So kaya mas maganda tong malaki na. Yung sa maliit kasi parang ang daming cut eh, maraming ahente. Actually sa kanya, yung itong kumukuha sa akin na hapon, meron rin siya sa, nakita sa Vietnam, laki ng facility. Parang hanggang plate sila na nakaprocess. Yung farm, di ba ito, laki ng kanila farm. Kompleto hanggang maluto isda. Kompleto. Ngayon dapat kami magde-deliver ng elders. Nagkasulutan na naman sa Ang problema kasi dun sa wild. Per kilo na bibilin. So napapalusot. Mga na-smuggle. Sa Tapos Vietnam ba kaming may mga legal. ano rin sila? Meron O- sila eh. Meron silang mga nakaraan na dapat nakakontrata sa akin. Hindi nga natuloy. Pero saan nanggagaling ang similya nila? Doon lang Yun din nga, sa kanila. dapat kukuha kasi namin 6 inches kasi nang Ah, pwede. So okay. meron silang kinuha na. Baka sabi sa akin, Dito rin kinuha. sa Pilipinas, kinuha. Kaya lang, Pinalusot. Elbers, napalusot. Tingnan natin, sir. Silipin lang natin sila. Ayun yan, tinitimbahin kasi doon eh. Na-video na ba yun? Yan kasi, ang tawag dyan is ice pack. Kasi yung isda patutulugin.
So, kailangan meron siyang ilang degrees yun? 18 ba? Parang Opo, sir. 18, no? 18. 18 degrees, no? Kaya Parang hindi rin siya ano sobrang rin. lamig kasi pag sobrang lamig naman, Mamamatay siya. mamatay yung isda. Parang kagaya sa lobster din. Pinapatulog sa ano, yellow. Papatulugin siya. Tapos lalagyan ng oxygen. Ito. Million Ha? Mga 10 lang. Oo, masarap. Kilo. Kailangan mag-cycle siya. Itong buong to. Hindi, kasi nagpanta ako eh. May itong mga facility, kasama siya. Maliban sa stock. Kasi ang expenses ko sa inventory, nasa 400,000 ako eh. Kung 3 years ko nang kinan yun. Diba? Although may mga nabenta naman, may bumalik, may ikot naman ng konti. Depende sa laki. Malaki yung akin eh. 2 million yung stock ko, 1 million, mga ganun eh. Meron kasi Na mga... isda, ito, million to. Oo, yung iba kasi 2 million. Malilit lang sila. 150,000, meron lang. So, mas okay yun. Ito sa akin kasi, sinaykel ko na eh. Para, kasi mahirap yung may putol. Mm. Di ba? Pag putol-putol ka. So, All stages ka. Oo, so kung kalahati, mabenta mo yung elbers. Nasa 10 lang po. Ayun na pala, kayo danas. So, okay. Isang kalaban kasi rito, yung Haponica ng Japan. Itong taon kasi na ito, dami lumabas. So, ibig sabihin, next year ka na. Ah, ganon. Kasi nagkakan eh, di ba, ang may mga panang Japan, may mga regulation sila. Ang isang tanker nila na pumunta kami doon, depende sa permit eh. Parang yung kinukuha na, ay kumukuha sa akin, parang 5 to 10,000 lang. So, hinahati-hati na lang niya yung kuha. Yung Vietnam sana, 1.2 yun. Ang problema, wala eh. Siyempre, negosyante rin yung mga Vietcong eh, kumuha ng mababang presyo. Tayo lang ba ang may il na Hindi, wild? meron rin sa ibang bansa. Kaya lang, siyempre, yung mga, ito kasi, itong breed na to, yung mga, ito yung after ng Haponica. Kasi Japan ang pinaka... Yan ang ano gusto eh. nila. Oo, ganyan. Kasi meron sa atin yung mga kiwit naman, yung yellow eel. Iba naman yun, yung mga rice eel, yung mga pestes. Oo. Iba yun. Ayaw nila yan. Ayaw nila yun. Parang hito rin. Ang tsura. Dapat sir magka-restaurant ka sa Manila. Hindi, kung meron ka ng connection doon, Ikaw na lang mag-supply. supply na lang ako, dito na lang. Kasi yung restaurant doon, nahanap ko ng lote. Tinding Mataas kapit. din, mataas din. Mataas din eh. Tapos kailangan mo na naman ng chef doon, di ba? Dito na lang yung komisari. Kung kailangan nila hindi live, Nakapack. nakapak na, pwede rin namin gawin yon para sa kanila. Di ba? Pero hindi siya kasing sensitive ng ibang isda. Hindi, pa kasi nakatangke ka eh. Siyempre, mas sensitive yun. Kasi mahal yan eh, kaya kailangan may bibilang mo yung inventaryo kasi yung pakain mo. Saka yung mga hapon, ayaw nilang nasakapan. Ayaw nila. So, Bakit daw sir? ewan Mas ko. malinis. Pag-tank. Yung hapon kasi matagal. Talagang ilang subaybayan nila from the start. Sa akin, bago kumuha hapon na kliyente ko, halos isang taon din. Every month, di ba dati? Every month. Titignan niya, na malaki ba? Tapos nag-test ng 1,000, dadali niya ron. Siya mismo. Mamonitor niya. Monitor niya. Hindi sila pwedeng pupunta, hindi na nakita yung farm. Ayan, ayos na yan. Tapos, Okay na ba yan? Okay na. Sisil lang, tapos lalagay ng ice. Andun na yung ice niya? Ilan yan? Ilang piraso yan? Andyan na yung ice niya. Ilang 10 kilos po. 10 Magdala kilos tayo to. dun sa kwan mamaya para i-process Pipili mo. ko. O, tapos subukan natin yung vacuum yung iba.
Papaking tape na Ganyan lang po. siya. Ito yung mga ice, no? Tama? Ito yung ice kanina. Opo. So matutulog na yan. Opo. Matutulog. Paggising niya, nasa Japan na siya. Correct. Pero yung sa, ano yun, sa Gateway, ano yun? May restaurant doon. Yung maraming kwan. Genki Sushi? New World, ano yun? Yung sa Gateway. World's Kitchen. Ayun, World's Kitchen. Merong kwan doon eh. May unagi doon, nakita ko. Kaya rin. Same lang yung lasa sa atin. Tingin ko nga, nanggagaling dito yung mga iba doon. Galing sa Nanggagaling atin? sa Cantong Farm. Galing sa inyo. Hindi naman sa amin, sa Cantong Farm. Kasi yung size sa World Kitchen, may il doon eh. May unagi. Tinikman ko. Same lang rin naman yung lasa. Very standard naman yung pagluluto nun. Meron din sa ano eh. Meron din tutorial sa internet. Hindi, meron yung pag-fillet. Yung filet. Ilang kasi, no? nasayang mong gano'n. It takes skill. Wala naman po, sir. Ano, magaling eh. Kasi ikaw rin nagpipili ngayon. Opo. Sa restaurant, ikaw din. It takes skill eh. Siya nagpipili. Bakit wala pang nakaka-discover paano mag-hatchery ng eel? Bakit kailangan wala, wild? kahit Japan, hindi nila nagawa. Kahit Japan, wala. They Wala. can't. Hindi kaya. Yung similya talaga is coming from the wild eh. Kasi anong nangyayari sa il, parang yung life cycle nila, parang 15 to 20 years. Babalik sa kasi, di ba, brackish, di ba, sa dagat. Akyat sa river. Mangingitlog ulit sa dagat yung bago mamatay. So, ibig sabihin, mga 15 to 20 years old na yung eel. il. So, ibig sabihin, kung magbe-breed ka, Abuti ka 50 years. 50 years to breed, di ba? Wow. Ganun. So pag nanganak na sila sa dagat, mamatay na sila. So ganun. Baliktad naman siya. From the taas, bababa siya sa dagat. Bababa sa dagat. Hindi. Doon na sila nagsimula, di ba? Kasi from Elbers eh. Okay. Galing siya doon, Akyat akyat. siya. Pag tumanda, Babalik. bababa siya. Alam nyo na mangitlog. mamamatay siya. Okay, iwan ulit ako ng lahi ko dito. Pero 50 years. 15 to 20. 15 to 20 years. 1.5. Yan ang life cycle ng... Sa isang life cycle, ilang beses manganganak? isa lang. Isa lang. Mamatay na siya dun. Pag nanganak siya, dead siya. Oo. Pero million naman yun, isang isda, di ba? Kaya lang, yung survival nila. Pag nakita mo kasi, nakahalo siya sa kwan eh. Sa yung mga alamang na isda, nakahalo isa-isa lang. Tapos kinikilo per gram. Ngayon, kakonsolidate naman ng may consolidator doon. Yun naman ang mag-iipon. Sa mga 100 kilos, 600 kilos, yan, no? Marami na yun, hati-hati na yun. Pag peak, pero pag hindi peak, wala. Gramo-gramo lang, akala mo kung ano eh. Drugs eh. Siyempre, nandun ka sa laot, di ba, nakabangka. O, ilang grams yan. Alam mo, ang dami kasama namin before eh. Gano'n. Ilang grams lang, oh. Bentahan. Weekend naman, siya yung nag-country, tignan yung una, tinignan niya rin kung paano yung pag-pack. O, tapos tinuturo niya kung paano kasi may bigat yan eh. Yung Japanese na, na pupunta yung later. Paano naging client yon? Hindi, through Bifar, naghahanap rin siya dati. Naghahanap. Tapos tinuro ako. Kasi ibang mga farm, wala namang ganito eh. Nag-register ako sa Bifar, ang stricto. Tayo ka niyan. Kailangan may biosecurity. Ayun. So, sinunod naman namin lahat yung kanang Conditions. Conditions ng Bifar. Kaya ang hirap. Minsan kasi, dahil nga doon sa mga smuggled na ganyan, yung mga shipping permit, gusto nila sa bundok, check pa. Madugo. Kami, na-check. Pero yung mga smuggle, hindi pa rin, di ba? So, Malaki, mga ease of doing business dapat. Ang napapahirapan, yung mga... Yung legal. Legal, di ba? Strict compliance naman kasi sa BFAR talaga. Magkakakilala naman lahat yun, legal at illegal. Hindi, yung illegal, hindi namin nakikita. Hindi natin alam kung paano cooperate. Pero alam namin kasi, siyempre, yung sales mo supposed to be, meron na, biglang nawawala. Biglang nawawala. Wala namang ibang nakapagpalalaki na ng ganong karaming volume, di ba?
Oo nga Kasi wala, naman. tayo lang meron. Kasi ng registered ano, din kayo, eh. monitor din kayo ng BIFAR. Actually, lagi nang nireklamo yun. Kaya lang, yun na nga yun. Nandyan na yun eh. You have to, play with the, na merong ganong, variable. So yung export potential nito, malaki. Malaki, kaya lang Definitely. nga, malaki. Kaya lang, siyempre nga, yun nga. Kaya nga binigyan ng kabuhayan ng Pilipinas, kaya nagkaroon ng 6 inches para mag-alaga. Kasi kung hindi, ubusin lang ng mga foreigner yan. Kasi sila, actually, sila naman ang unang nakadiscover yan eh. Di ba? Hindi naman pinapansin ng mga Pilipino dati yan, di ba? Adobo lang yan, tsaka ano. Hindi, saka, eto, pwede to, merong ganito rito. Di ba? Tapos, ang marami ng foreigner, okay, protektahan na ng, karoon ng batas. Kaya lang, yung implementation, mahirap rin. Implementation na naman. Kasi before, wala rin namang, wala namang police power eh. Wala rin. Di ba? So, medyo madugo pag nag-meeting, medyo wala silang right na maghuli ng tao, di ba? Pero maganda naman yung sabi paro, in place naman yung system eh. Ang problema, talagang magaling na rin yung mga Pilipino. Kahit gaano kaganda yung gawin nilang batas o rule, lulusot. Very creative yung Pilipino. Nagagawa niya ng Workaround. workaround. Pero sa akin kasi, kung kumuha ka naman ng semilya mo, may record eh. Alam nila kung saan mo kinuha, kung saan kaya, kasi may trace. May yan. record si BIFAR. May record si BIFAR. So, i-declare mo naman doon. So, Ikaw na sir, pinakamalaki ngayon. hindi, dito sa region ako lang yata. Merong mga iba, no? Pero May kayo iba. malaki rito. So, yun lang. Pag malaki ka, so malaki rin talaga yung sugal mo. Diba? Pero pagka umusbong, sakasabay ka doon, di ba? Oo. Nandun ka na eh. Yung mas spread natin yung awareness sa lahat. Ito, pwede ito. Mababa ko. Panoorin ko. Pwede si Kuya magano sa'yo para Okay, siya mag-ano. i-direct mo sa kanya kung paano yan. Hindi, maliliit namin. Do type pa rin eh. Pero kan yun, Taiwan. Actually, last month lang ako nag-ship. Kasi tumal eh. Hindi gumagalaw eh. Kaya sabi ko, sitid mo na. Hindi ka pa nila pinuntahan dito. Hindi, pumunta na sila. Kasi Sila Dennis? Kasi ang laki ng diferensya ng presyo eh. Pero dati ang BIFAR, meron silang proposal na re-reverse engineer nila yung do type. Nagpalit ng USEC. Wala na naman. Wala na naman. No, kasi dapat gagawin na kung meron kasing R&D yung ISU. Kasi ang kailangan mo talaga, mapamura yung feeds eh. Kasi parang 4-5, kung maka 1-3 ka doon, 3,000 yung makawala. Sa laki yung Laking bagay nun. Laking bagay sa middleman, yun ang dog eat dog. Hintayin natin si Ken. Sige, sir. Sige, sir, hintayin Alas 11 natin. daw siya eh. Nag-message sa akin. Pero to regular ko ng customer, mga 2-3 years na. Kaya lang maliitan. Siya rin yung nakakuha ng market dapat sa Vietnam. Kaya lang. Sabi Nasulot niya, din. Oo, nasulot. Sabi niya, hintayin lang natin kung mabubuhay nilang maliit yun. Babalik sa atin. Yun, sabi niya. So sir, kamusta naman sir yung farm tour nyo? Maganda, sir. Grabe, nagulat ako. Millions. 2 million? Yung stock mo? 1.5. mga ganun. 1.5 million na isda yung andun sa tanks. Yan. Okay, so salamat sa pagbisita. Ngayon, Yes, sir. napapakita natin yung kung paano ginagawa yung eel into food. So, kabayaki doon sa restaurant natin. Sa restaurant. Yes. Yan. Para mapakita natin sa mga Kung gaano kasarap yung unagi. yung So, farm from- to plate. Kanina, yung hinarvest kanina. Ayan, Yes, Ayun. So, yun, i-prepare natin. Doon sa Sa restaurant. Sa restaurant. Alright, sir. Hanggang sa Alright, matama. sige po, doon. Thank you. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayan na. Ayan, ito na yun. Ayan na siya. Ayun na. Gano'n nga katagal sa Japan nag-stay? 7 years? Actually, ang major ko, sir, is ang concentration ko is mechatronics. In which case, yung mga robots, ganun. Oh, I see. Pero napunta ako sa design. UP, No, Mapua, Lasal po.
Dati hindi ko pa siya pwedeng pag-usapan yung Apple Car. May NDA sila for 3 years. Naka-NDA ka? Oo, for 3 years lang naman, sir. Ibig sabihin, in 3 years time, obsolete na yung nalalaman mo. Yes, that's correct. Definitely po. Kaya confident sila magpa-NDA ng 3 years. Grabe, ang laki sweldo mo doon. Sakto lang, sir. Mga how much yung eksakto? Relatively eksakto. Sakto lang. Mahal din kasi sa Japan, sir. Ang trabaho ko ngayon is with IT. Kasi ang laki ng hindi rin masaya yung sweldo ng engineers dito sa Philippines unless you are really working for the government. Pero kapag yung developments, Particularly, public works. DPWH, flood control. DPWH, flood control. Updated ako dyan, sir. Ay, naku. May nakita pa nga na Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.